Magandang umaga, hapon at gabi sa ating mga kaibigan. Ako nga pala si Ryan Ranuel de Humo Ayes at ngayon ipag-uusapan natin kung paano ka magiging magaling sa public speaking. Yung pag-uusapan natin ngayon is foundational skills. Ibig sabihin, kahit anong level, pwede kami mapulot dito. Para siyang yung 4 noble truths ng Buddhism. Dito sa 5 to, dito nag-i-span lahat ng public speaking as a whole. Yung iba, supplemental na lang eh. Kapag alam mo tong 5 na to, parang above the curve ka na in terms of public speaking. Ang pinakauna is, don't be afraid to fail. Now, this statement is not exclusive sa public speaking. Lahat ng gusto mong matutunan, ito yung pinaka-mantra. Huwag kang matakot mag-fail. Kasi kung mag-strive ka to be perfect, you're bound to fail. Pero kung mag-strive ka for greatness, tatanggapin mo yung failure and ile-leverage mo yun eh. Parang gagawin mong hagdanan para mas lalo ka pang gumaling. Gagawin mo motivation yung failure, hindi ka dapat takot sa failure. Gawin mo siyang motivation to succeed. Okay? Next is, nervousness is normal. Think of it as your friend. Now, maraming mga tao, mga beginners sa public speaking, sasabihin nila, tulungan mo ako. Ayoko kabahan. Tapos magtatanong pa yun sa akin, bakit pag ikaw nagsasalita sa unahan, hindi ka kinakabahan? Sasabihin ko, ha? Ano hindi kinakabahan? Kinakabahan ako. Lahat ng tao kinakabahan. Ang pinagkaiba lang kasi, alam ko na normal lang kabahan. Kasi sila, tinatry nila pigilan eh, no? For example, ang ayos na nung pagkasimula nila ng presentation, kaso biglang tumingin sa audience, kinabahan. Ano mangyayari? Masisira yung flow nila eh, kasi itatry nila kontrolin yung kaba nila eh. Wala, kinakabahan ako, bawal to, papangat presentation ko. Ayun, mas lalo kumangit. Para makontrol yung kaba mo, isipin mo na wag siya kontrolin, hayaan mo lang siya. Let it flow. Diba? Kaibigan mo yun eh, hindi mo kaaway yun. So, mo kalabanin. Diba? Masisira yung flow mo kung mayroon on the back of your mind, iniisip mo na, kailangan maging perfect ako, kailangan tigilan ko yung kaba ko. No, that won't work. Kasi physiological response siya. Ibig sabihin, walang magagawa yung utak mo dun. Parang, think of it in science terms, parang adrenaline rush. Ayun. Mapipigilan mo ba siya? Hindi. So, let it flow. Ibig sabihin, kapag kinakabahan ka, excited ka i-share yung topic mo. 30% mo. Diba? Next is, avoid fillers and substitute with puses. Ito yung kalimitan na ginagawa ng mga tao. Kahit experienced public speakers, they tend to fall or they tend to fail on this part. Now, that's normal. Fillers are normal sa conversations. May mga tao na nagpi-filler like, diba? Normal yon. Pero, hindi siya good habit. May mga bagay na normal gawin, pero hindi good habit kasi nawawala yung pinaka-clearance or coherence ng delivery mo eh. Now, what do I mean by that? Parang hindi napuputol yung thought. Kasi, balita ko, si Jose Rizal, ganito siya, diba? Parang nakakaumay kung makikinig kayo kasi, substitute them with pauses instead. Balita ko, si Jose Rizal, ganun diba? Same length nung filler sound, pero na-compose ko yung sarili ko, na-compose ko kung paano ako magsasalita kasi nag-pause ako eh. Kasi kapag nagpo-pause ka, nagkakaroon ka ng time to process kung ano sasabihin mo eh. Hindi yung dadar-dadecho. Ayun kasi isa problema kaya nagkakaroon ng fillers. Ang prepared sila dun sa sasabihin nila. Parang hindi prepared yung utak nila. So, ang gagawin, maglalagay ng pandugtong. Pero kung nag-pause ka saglit, kinompose mo yung sarili mo, then, yep, you're good to go. And lastly is, walk to mass shaking but don't overdo it. Now, this is a personal touch. Let's say, personal touch. Lahat naman yung personal touch, pero ito yung pinaka-personal para sa akin kasi lagi kong ginagawa yan eh. Kaya yung sabi ko kanina, normal physiological response, yung kabahan, yung nanginginig ka sa unahan. Hindi ko kung ginagawa ko para i-must yun, naglalakad ako. Minsan, pupunta ako dito, gagalaw ako dito, may kipag-usap ako sa mga audience dito, lipat, dito naman sa kabila. Ano nangyayari? Nakikinig sila sa akin, tapos hindi nila nakikita na kinakabahan ako. Diba, goods? So, maglakad-lakad ka, pero wag naman sobra. Diba? Tatandaan mo, ang pinaka-main purpose ng public speaking is mag-share ng information sa mga tao in a way na may intindihan nila. Paano kanila maiintindihan kung nakapokus sila sa movement mo? Diba? Don't overdo it.
Tuwin mo siya, kapag kinakabahan ka, lakad ka dito, lakad ka doon, itago mo, pero wag mo sobrahan. Diba? May step dyan na pwede nyo panoorin sa YouTube. Other than that, we're good to go. Follow these 5 foundational skills and trust me, mali-leverage mo to into your own advantage and baka makita na lang kita, mas magaling ka na sa akin in terms of public speaking. Diba? And I'm going to leave you a little tip bago tayo magtapos. Kahit magkamali ka or makalimutan mo yung isa sa 5 na to, okay lang. Gaya nga sabi ko kanina, don't be afraid to fail. Lahat tayo nagkakamali. Pero isipin mo, kapag nagkamali ka, babangon ka. Bumangon ka, huwag ka matakot magkamali. Strive to be great. Strive to be the best. Kasi kung yun yung ini-strive mo, you're bound for greatness. Okay? That's all for today. See you on the next one.